Magandang gabi po sa patuloy na sumusubaybay sa ating 40 days prayer and fasting for the nation. And praise God po, tayo po ngayon ay nasa season 45 na po. And bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God, Lord, maraming po salamat sa gabing ito na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin, Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord God, sa opportunity, Panginoon, na binigay niyo po sa akin, Lord, upang makapagsalita po ngayong gabi, Lord God. Lord, sa pag-uusapan po namin ngayong gabi, Lord God, bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom po, Lord God, upang makapagsalita po ng maayos, Lord God. At dinadalain ko rin po, Lord God, ang makikinig po, Lord, sa gabing ito. Bigyan niyo rin sila ng bukas na puso't isipan, Lord God, upang maintindihan po, Lord God, ang ibabahagi ko pong mga salita ngayong gabi, Lord God. I-bless niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. So, ano pong tema po natin ngayong gabi? Ang tema po natin ngayong gabi is the things that I do to step into and claim victory over the evil scheme of the enemy. So, bago po tayo mag-start, quick share lang po ng mga naranasan ko po last week doon sa Sozo Ministry na karamihan po sa amin ay nag-undergo. So, yung Sozo Ministry, ang ibig sabihin po ay save, healed, and delivered. So, madami pong nakalaya sa aming mga kabataan. So, praise God po sa Panginoon. So, actually, nung last year ko pa narinig yung so ngayon na dati is halfway house. So, actually, nung narinig ko siya, na-excite ako kasi gusto ko pong ma-experience as a Christian yung halfway house. So, nagtatanong ako sa mga leader, lalo na kay Ate Jean, sabi ko, ano po ba yung halfway house, ganun. Sabi niya, deliverance yon na mapapalaya ka sa mga nakaraan mo. So, last year ko pa siya narinig, and nangyari siya this year. So, praise God, kasi yun yung matagal kong hinihintay na parang yes, nagmi-ministry ako, pero parang alam ko sa sarili ko na may kinikimkim pa ako, may kasalanan pa ako sa kaibuturan ko na hindi ko pa nako-confess, ganun, na hindi ko pa nare-renounce kay Lord. Yung mga unforgiveness ko, hindi ko pa yun nalalabas. So, nung nag-undergo po kami ng Sozo Ministry, dun pa lang po sa first day, grabe na po yung ginawa ni Lord sa amin. Grabe po yung presence niya, nag-uumapaw. Alam niyo po yun na nakikita ko po yung mga youth na sobrang uhaw na uhaw po sa presence ni Lord. And never po kaming binigo ni Lord hanggang dun sa nag-deliverance na po. Grabe po, yung hagulgul ko po talaga na alam niyo po yun, yung kala ko dun sa unforgiveness, napatawad ko na yung taong to, pero deep inside, dun pa rin yung sakit, nandun pa rin yung hatred, yung galit ko sa kanya. Pero nung nag-undergo na po ako ng so grabe po yung peace, grabe po yung saya na naranasan ko. And alam ko po sa mga nag-undergo ng so hindi naman po doon lang yun natatapos, di ba? Actually, pagkatapos ko nga po mag-undergo ng so hanggang ngayon nakakaranas po ako ng sakit. Tuloy-tuloy po siya. Actually, kakagaling ko lang po talaga sa tonsillitis ngayon, and nilagnat rin po talaga ako. Pero praise God po, magaling na po ako ngayon. Grabe po yung ginagawa, yung work ni Lord, sobra. Pero ganun din yung work ng kaaway, na hindi niya talaga hayaan na manalo si Lord. Pero dahil si Lord ay sobrang powerful, syempre si Lord yung mananalo over kay Satan or sa devil, 'di ba? So, mabalik po tayo sa ating tema. So, ano po ba yung step na ginawa ko to claim the victory over the evil scheme
of the enemy. So, bibigyan ko po kayo ng 6 points o yung 6 steps po na ginawa ko. So, number 1 is recognize the enemy. So, bakit nga ba kailangan mong i-recognize kung ano ba yung enemy? So, syempre, ang hirap naman na kung lalaban ka, di mo alam kung sino yung kalaban mo, di ba? Kung ano ba yung katangian ng kalaban mo. So, buksan po natin ang ating Bible sa John 10:10. So, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. So, itong tatlo na to, kill, steal, and destroy. So, ang ginagawa ng kaaway ay pag nakawan tayo, patayin tayo, at sirain tayo. So, ayaw ng kaaway na masaya tayo, ayaw ng kaaway ng maayos tayo, gusto niya ng magulo, gusto niya ng sirain tayo, kasi dun siya masaya. Pero si Lord ayaw na ayaw niya yon, kasi gusto niya na may peace tayo, na may masaya tayong buhay sa piling niya, and also gusto ni Lord na pinapupurihan natin siya. Amen po ba? And mahalaga na ma-recognize natin yung enemy. Sa pagkakaalala ko nga ang pag yung utak daw natin, hindi daw yun nababasa ng kaaway. Correct me if I wrong lang po sa mga nakikinig po na pastors o elders po. And naririnig o nalalaman lang daw po ng kaaway yung iniisip natin kapag yung sinasabi na natin. Kunyari yung weakness mo na lang. Hindi yun alam ng kaaway, pero alam yun ng Lord. Kunyari weakness mo, kunyari nakapagsalita ka na, sabi mo, ano ba yan, hindi ko kaya patuloy mag-devotion ng tuloy-tuloy kasi ganito, may trabaho ako, something, ganyan-ganyan. So, parang narinig na yun ng kaaway. So, yun yung gagamitin niya para hindi ka lalo magpatuloy magbasa ng salita ni Lord. Amen po ba? Kasi, actually, napapansin ko rin yun kasi nangyayari din sa akin yun minsan na parang, sabi ko parang ang hirap naman mag-devotion, ganun kasi pagod na ako, bukas na lang, ganyan-ganyan, hanggang sa hindi ko na siya nagagawa. So, dahil naririnig na yun ng kaaway, dahil nasabi ko na yun na ayun yung weakness ko na wala akong oras sa ganung bagay. Pero yun yung mali kasi dapat lagi kang may oras sa Lord. May oras ka nga sa cellphone, 'di ba? So dapat mas may oras ka sa Lord. Amen. So number 2 is dapat alam mo, 'di ba, syempre na-recognize mo na yung kaaway. So dapat maging ready ka. So ano yung paraan mo para maging ready ka? So dapat kailangan mo ng armor. So, kailangan mo ng armor of God. So, armor of God, buksan natin sa Ephesians 6, verse 10 to 18. Ito po ang nakasaad. English po to. So, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put the full armor of God so that when the day of the evil comes, you may able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the devil one. Take the helmet of salvation and the word of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit of all occasion with all kind of prayers and requests.
With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. So, the armor of God. So, syempre, pag lalaban ka sa gera, so kailangan mo ng armor. So, actually, ang pinakamahalaga doon is lahat yon, the sword of the spirit, so the word of God. So kailangan mo talaga ng salita ng Lord to para malabanan mo yung kaaway, hindi yung lalaban ka ng hindi ka handa. So kailangan handa ka sa laban na yon. Amen po ba? So number 3 is surrender. Surrender mo yung sarili mo sa Lord, kasi pag tayo lang yung lalaban, hindi natin kaya. So hayaan mong si Lord yung lumaban dun sa kaaway. So James 4 verse 7. So ito pang nakasaad. So humble yourself before your God, resist the devil and he will flee from you. So surrender. Actually, malalabanan mo ang kaaway pag ginagamit mo ang salita ng Lord. Amen po ba? Naalala ko po nung sa bahay namin, parang laging may parang nagpaparamdam ganon, na hindi lang siya paramdam, kasi may mga sound na may mga gamit na nahuhulog ganyan, na maingay na siya. So parang hindi na siya okay. So actually lahat kami actually natakot rin ako nung time na yun. Pero si Lola Nani, nag-step siya doon, nag-pray siya, and pinaikutan niya lahat ng bahay. Inikutan niya, nagpe-pray siya, tapos nilalagyan niya ng oil yung mga kwarto namin. So, bakit ka matatakot? Nasa iyo ang Lord. Amen. Amen po ba? And sabi nga nila sabi ko nga po matakot ka na lang sa patay kasi matakot ka sa buhay kasi kaya kang patayin, pero yung patay na yun, di ka na kayang galawin nun. Pero actually, pwede ka pa rin galawin. Pero kung may faith ka, malakas yung faith mo, hindi ka niyan gagalawin. Amen po ba? Kasi nasa iyo ang Lord. So number 4 is pray continuously. So nakasaad po ito sa 1 Thessalonians 5 verse 17 na never stop praying. So, bakit ko nga ba nasabi na ito din yung step para to claim the victory? So, syempre, mahalaga yung prayer. Yung prayer is connection natin sa Lord. And ito yung isa din sa nagpapalago ng relationship natin sa Lord. So, hindi lang tayo nagpe-pray dahil may kailangan tayo. Kailangan natin mag-pray araw-araw for guidance sa araw-araw na buhay. Hindi lang sa guidance, kundi sa marami pang bagay. So, wag tayong mapapagod manalangin. Amen po ba? Sa mga intercessors, 'di ba? Hindi sila napapagod na mag-pray para sa atin. Lagi nila tayong sinasama sa mga prayers nila, kasi yung prayer may yung prayer is malaking tulong dahil naririnig ni Lord yung mga prayers natin. Basta yung prayer natin is okay and papakinggan tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, number 5 is ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen po ba? So, yun din yung step para maklaim natin yung victory. So, ito po ang nakasaad sa Joshua 1 verse 8. Study the book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So, sabi nga na huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Amen po ba? Hindi lang yung pag-trip lang natin basahin yung Bible, saka lang tayo magbabasa. So, dito kasi sa Bible, nandito na yung mga salita ni Lord Nandito na yung paraan para
kahit mahirap yung buhay, makaya natin kasi nandito na sa Bible na to yung lahat ng paraan para makayanan natin yung buhay dito sa mundo. Amen po ba? And dito sa pagbabasa natin ng salita ni Lord, dito din natin siya nakikilala, dito din tayo lumalalim sa pagbabasa natin ng kanyang mga salita. Amen po ba? Lalo na po sa may mga ministry, kagaya ko po, ako po ay patuloy na bumabalik po sa ministry kasi ako po ay nakapag-stop dahil nagkaroon po ako ng trabaho. Pero ngayon po, kahit may trabaho, nag-aalat po ako ng oras para makapag-devotion, makapag-fellowship, at bumalik po sa ministry. So, yun po. Marami pong salamat doon sa Lord dahil patuloy niya po akong inaayos at ibinabalik po sa Kanya. So, number 6 na points is ang pagpupuri po sa Kanya. Pagpupuri po sa Panginoon. So, nakasaad po ito sa Psalms 103 verse 1. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. So, mahalaga yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kasi, dun sa pagpupuri natin sa Panginoon, dun na-acknowledge yung power niya sa atin. And napakahalaga ng pagpupuri natin sa Panginoon, lalo na kung ikaw ay praise and worship team. So, actually, nung nag-undergo ako ng so parang sobrang hirap magpuri sa Panginoon na parang feeling mo sa sarili mo napaka dumi mong tao, ganyan, na nakakahiya, parang ba't ko pa nagpupuri sa Lord? Kumbaga parang tatanggapin ba ni Lord yung papuri mo, makasalanan kang tao, ganun. Pero nung time na nag-undergo ako ng so grabe, parang dun ko nakita na sobrang mahal na mahal pala ako ng Lord, and dun ko nakita yung purpose ko. So, sobrang blessed na blessed po ako nung time na yun pagkatapos. And hindi lang dun natatapos, dapat patuloy ka pa rin nag-aaral ng kanyang mga salita. Kasi mas lalo kang sisirain ng kaaway kasi nakikita niya na, ay, lumalapit na naman to ulit kay Lord, kailangan ko tong ilayo sa kanya. Pero kung malakas na yung foundation mo, yung faith mo kay Lord, hindi ka niya mabubuwal kasi nasa iyo na si Lord, nakatanim na sa puso mo yung salita ni Lord. Amen po ba? And yun lang po yung mga steps po na ginawa ko to claim the victory over the evil scheme of the devil po. So, yun lang po ang mai-share ko po ngayong gabi. So, naway marami po kayong natutunan sa mga na-share ko po ngayong gabi. So, bago po tayo mag-close, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming pong salamat sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Maraming po salamat sa inyong mga salita na naibahagi ngayong gabi, Lord God, na kung paano po malalabanan ang kaaway, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, sa pagsama, Lord God, sa pagsama po sa amin, Lord God, sa mga battles po na nararanasan namin, Lord God. Marami pong salamat, Lord God, sa mga ginagawa mong miracle sa buhay namin, Lord God. And Lord God, pinasasalamatan ka po namin, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, Lord, i-bless niyo po ang mga nakakapakinig po, Lord God, ngayong gabi, Lord God. And dinadalangin ko po na ang mga salitang ito ay tumimo po sa kanilang puso't isipan, Lord God. Marami pong salamat, Lord. I-bless niyo po ako, Lord God. I-bless niyo po ang mga nakikinig, Lord God, at ang makikinig pa, Lord God, sa salitang ito, Lord God, na napag-aralan po namin ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. So, maraming pong salamat ulit sa nakinig po ngayong gabi. Pagpalain po tayo ng Panginoon.